and fair warning to Senate and Congress. Kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo ng maayos na gobyerno. Kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan. Kumakatawan sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at itigil ang pagkalat ng droga. Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido, noong pa man nakita nating lumalaban ng PDP, lumaban kay Marcos Jr., Senior, ngayon lumalaban kay Marcos Jr., at kasama niyo po kami, ang Reform PH, isang bagong partido, pero kasanib nyo sa laban ng taong bayan. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo lahat. Napakainit ng umaga ngayon. Sinasabayan niyo yung 50 plus na temperature. No? Baka mag-collapse tayong lahat, pero dapat hindi tayo mag-collapse. Yung mga talagang tiwali ang siyang dapat magsipagtumba. And sa pagkakataong ngayon, gusto ko sanang bigyan ng linaw. Actually, ang linaw ng paliwanag niya, diretso eh. Ang galing ni Kong Mike, no? Impromptu, grabe. Parang nakaka-starstruck yung galing niya talaga. Let's be direct. Why should this be taken seriously this time? Hindi ko na matanong pero tatanungin ko ulit. What makes rage different? Kasi ang dami na nagka-comment go tulad ng sinabi ko kanina. Ano ba yung pagkakaiba ng rage this time? Kong Mike. Actually, ma'am, isa lang naman talaga yung pagkakaiba. Lahat naman tayo kumikilos, di ba? Lahat tayo kanya-kanya kang galaw. Tayo, ma'am, nakikita-kita. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig na ang isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako na nahimik, tinignan ko, inobserbahan ko, pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun. Ang isang rallying figure, ang isang sentro, na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago ako pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyayari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon, may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang maisog, tuloy-tuloy, na nandyan naman sa Supreme Court na kumakampanya. So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano pa yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuo na natin yung grupo at ang ganda. Ma'am, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo isang desk o ng isang lugar, i-impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad kung anong nangyayari. Yan. Tingnan nyo naman, no? Ang laki namang ganda ni Ma'am Penny doon sa chairman ng... Di ba? So, hindi. Kasi, katulad kahapon, ang tagal ng reaction time natin, although nagsalita na ako, yung kwento ni Madriaga, masabi ko, grabe. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita, tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso, pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, patapos po dito. Oo, kasi, sabi ko nga ano to si Madriaga? Punsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat, kasama siya? Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military jets group, security group, kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Tapos, sabi ko mga nagugulat ako Ako sa kalaman po ng lahat, noong 11th Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na. Si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami.
Nung siya po yung naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin nung unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Kung mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka libre ka, puntahan mo ko. Sabi ko po, Mr. President, nagkataon din naman COVID eh. Na-meet ko ang presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses. Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwentuhan katabi siya. Lahat ng usapan kasama siya. Oo eh. Sabi ko nga kahapon sabi ko nga doon sa interview ko, sabi ko, papakinggan ko siya para sa si Medaldea o si Bongo. Kung gaano siya ka-close. Oh. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness. Sinobrahan naman nila kwento. O ano lumabas doon sa litrato, sa painting. O iba pala yung nagbigay. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Ayun na lang, patay na kaagad eh. Bakit pa idinugtong yung kwento niya na yun? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itinulong kay Duterte. Tapos sa kanya, no, siya humawak ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 milyon sa isang tao o isang kandidato, gusto mo makita. O boss nagdala ko ng ano. Pero para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman nun. Masingit ko lang, no? Entitled of siya ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin ninyo, may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Wala pa lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. Oo. 'Di ba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng pagkakataon yung iba ring mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Alam mo, Dapat pala siguro, Ma'am Penny, no? Bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna yung inaresto ng ICC. oo. Eh. Parang hindi na sila nahihirapan. Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga katanungan nila at saka magbibigay sa kanila ng pagpapatunay. Ayos